At Okay. ikaw po ba ay suportado mo ang move na ito at willing ka po ba na mag-appear ulit doon sa Blue Ribbon Committee hearing na iyon, considering na na-implicate na naman ulit ang pangalan ni BBM doon sa testimonya ng mga Marines or former Marines? Yes, EB. Anytime po na ipatawag ako o imbitahan ako ng Senate Blue Ribbon Committee, ako'y pupunta, di ba? Okay. Tingnan natin yung mga galaw ng mga kasamahan ko sa Congress. First, hindi nila pinasa yung ICI bill. Pangalawa, pag sila iniimbitahan, ini-invoke nila yung parliamentary courtesy, di ba? O bakit ako? Hindi ko naman ini-invoke yung parliamentary courtesy. 'Di ba? So, yung parliamentary courtesy, ini-invoke yan ng mga gustong magtago sa likod ng parliamentary courtesy. Ang tanong po kasi ng sambayan ng Pilipino or namin, no, dahil sa dami ng mga sa dami ho ng mga issues po na lumabas, limot na ba ng sambayan ng Pilipino ang issue ng flood control, lalo po ngayon na magsasara na or wrap up na po ang ICI? Hindi ko alam kung hindi naman siguro limot. Siguro frustrated. Baka yun ang mas tamang description, o baka nakikita na parang walang nangyayari, di ba? So baka yun ang feeling na. At sa tingin ko, mas marami silang problemang kinahaharap ngayon, lalong-lalo na dito sa fuel crisis na ating kinakaharap, no? So, tama na andyan yung flood control issues. So, kung walang nangyayari, wala naman silang magawa. Pero baka mas worried sila doon sa mga kinakaharap nila ngayon na issues. Kasi alam naman natin, even before the fuel crisis, medyo yung last quarter growth hindi masyadong maganda, di ba? So, ibig sabihin, yung last quarter growth ay hindi masyadong maganda. Ibig sabihin, baka yung Pasko hindi naging ganun ginhawa para sa ating mga kababayan. May i-relate po ba natin to sa hindi magandang pagkakahandle ng budget or kaban ng bayan? Because even with ICI, no, they already said that Martin Romualdez, na madalas naman din nasasabi sa mga reports po, ano, na hindi siya liable sa flood control mess. What's your take on this one, Kong Toby? Alam mo, nagulat ako dyan. Number one, kahit siguro kayo, wala kayong kopya nung linabas ni Congressman Asidre, no? Media, wala kang naglalabas yan. Biglang siya meron, di ba? Ang alam ko doon, dapat yata confidential yon na sinabmit ng ICI doon sa Office of the Ombudsman. So number one, paano siya nagkaroon ng kopya nun? Number two, nakakagulat talaga na wala silang mahanap na ebidensya despite the fact na sinabi ng DPWH na yung mismong ahensyang napagnakawan, they were recommending filing plunder charges against Martin Romualdez. Pangatlo, wala nang duda na kahit si Saldico, inamin niya, no? Umamin na siya na meron siyang natanggap na pera at inamin, ang sinasabi lang niya, walang naiwan sa kanya. So whether may naiwan sa kanya o walang naiwan sa kanya, hindi man magagawa ito ni Saldico nang walang alam ang former Speaker Martin Romualdez. So nakakagulat talaga yung findings ng ICI. Pang-apat, alam naman natin na kasama doon sa LEDAC priority bills yung bill para sa ICI. In fact, nag-file nga ako ng bill na yan. Sinuportahan ko yung bill nila Congresswoman Laila De Lima. Minarathon hearing namin yan ng November 13. Inabot kami 1 o'clock to 6 p.m. para tapusin. Tapos wala, pinatay yung bill na yun. So, ng Kongreso, ayaw palusutin. So, yun ang nagpapatunay. I mean, there is no other explanation kung bakit kanina may press release sila, 18 LEDAC bills ay ipinasa, pero yung naaprubahan na namin noong November 13 sa committee, kailangan na lang idaan sa Committee on Appropriations na ICI bill na ang tawag namin Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Bakit yun hindi pinasa ng Kongreso? Kung mula sa mga ganyang klaseng komento, no, coming from you, na alam naman ng lahat na malapit ka rin sa administrasyon. Masasabi ba natin na hindi nagawa ng ICI yung kanilang trabaho, tapos binigo nito yung hinahangad ng sambayan ng Pilipino, at nasayang ba ang pondo na ibinigay para sa ICI?
Hindi pa natin alam eh. Kasi, di ba, isang report pa lang nakikita natin eh. Di ba? Pero based on that report, talagang medyo disappointed talaga ako dun sa nangyari dun. At hindi lang ako, no? Nakikita ko yung mga komento nung sa Facebook, akala ni Congressman Asidre nakakabuti sa kanila yung paglabas ng report na yon. It shows that hindi sila, walang liability si former Speaker Martin Romualdez. Pero kung makikita mo yung karamihan ng komento, hindi natutuwa or hindi sila agree doon sa bagay na yun, no? Yun ang aking masasabi. Kung Toby, no, doon sa linya na yun, no, ang dami kasing kritisismo against you, no, na you are protecting the president at nilalagag mo daw si Martin Romualdez at one time you appeared doon Ano yun? Pakaulit, Marlon? EBC po, Kong. Si Elmer po. Si Elmer, sorry. EB, pakiulit po. Marami kasing criticisms against you, no, Kong Toby, na you are shielding the president at yung tinuturo mo raw na mastermind dito is Martin Romualdez. Yun ang criticisms nila eh. Yes. At one time, you appeared doon sa Blue Ribbon Committee hearing, I think, no, if I remember right, na si Senator Marcoleta pa yung chair. Yes, correct. At ngayon po, it seems na bubuksan ulit ni Ping Lacson ang Blue Ribbon Committee hearing on April 14, if I'm not mistaken, dahil sa bago daw na testimonya ni Manong Chavit Singson. At Okay. Ikaw po ba ay suportado mo ang move na ito at willing ka po ba na mag-appear ulit doon sa Blue Ribbon Committee hearing na iyon, considering na na-implicate na naman ulit ang pangalan ni BBM doon sa testimonya ng mga Marines or former Marines? Yes, EB. Anytime po na ipatawag ako o imbitahan ako ng Senate Blue Ribbon Committee, ako'y pupunta, di ba? Okay. Tingnan natin yung mga galaw ng mga kasamahan ko sa Congress. First, hindi nila pinasa yung ICI bill. Pangalawa, pag sila iniimbitahan, ini-invoke nila yung parliamentary courtesy, di ba? O bakit ako? Hindi ko naman ini-invoke yung parliamentary courtesy, di ba? So, yung parliamentary courtesy, ini-invoke yan ng mga gustong magtago sa likod ng parliamentary courtesy. Pero yung willing magsabi ng totoo, payag pumunta doon. Di ba? Ganun lang naman yun eh. So, basta't ako'y inimbitahan, kung ano pa yung maitutulong ko, yun ang gagawin ko. Ngayon, doon sa sinasabing parang inaabsuelto ko si Presidente at ang dididiin ko lang si Martin Romualdez, tignan nyo nangyayari sa akin. I think that yung pagsabi sa akin na inaabsuelto ko si Presidente ay galing doon sa mga ayaw kay Presidente, di ba? But recently, based on my statements naman doon sa impeachment, may mga nag-aakusa naman na ako'y Sara Duterte. Di ba? So, the reason na iba-iba yung akusasyon sa akin is because pag isang grupo, hindi nila nagustuhan yung sinabi ko, aakusahan nila ako, nandun ako sa kabilang grupo. Pero yung kabilang grupo naman, pag di naman nila nagustuhan yung sinabi ko, aakusahan naman nila doon ako sa kabilang grupo. Wala ako sasabihin para mapaboran ang kahit sino. Kung ano yung totoo, yun ang sasabihin ko kahit sinong mapaboran. Yun ang totoo eh. But most of the time, ang problema kasi is the truth hurts, di ba? Ibig sabihin yung katotohanan minsan ang hirap tanggap. Naghang si Kong Toby? Medyo naghang. No? Medyo naghang po sila. I would like to take it from this statement or answer from Kong Toby. Yung susunod nating tanong, yung sanang tungkol nga dyan, no? Hindi na natin malaman ngayon. Or even himself, hindi na rin niya alam kung saan siya lulugar. Because kapag binatikos niya ang isa, again siya doon. Kong Toby, naghang po kayo for a while. Sorry. Hindi, pero sinasabi ko, okay, si Marlon, matagal na niya akong kilala. Matagal ko na kasama sa Congress. I will not do anything just because it is popular or unpopular. Kung ano yung tama, yun ang gagawin ko. Tignan nyo, noong in-impeach si CJ Corona, okay, congressman ako noon. First term congressman ako noon, neophyte ako. Nanindigan ako noon. Ako lang ang tanging witness for CJ Corona in that impeachment. Yeah. You remember yan? Hindi ko gagawin kung ano yung popular, hindi ko gagawin ng isang bagay para may matuwa. Kung ano yung dapat gawin at sa tingin kong tamang gawin, yun ang gagawin ko.
Even if it means hindi po popular yung decision ninyo? Hindi, kasi ganun yan eh. Alam mo, Pam, Opo, what is popular is not necessarily what is right. true. Diba? Kung ano yung popular, hindi ibig sabihin yun ang tama. Pero yung tama ay laging tama at sa tamang panahon, makikita ng tao na tama yung sinasabi mo. Opo. Di ba parang yung PCJ Corona, di ba? Later on, nagbago isip ng mga tao, sinasabi, hindi siya dapat na impeach. Ganun lang yun. Mm-mm. At saka, kung kasi ang playbook ng mga anti-Duterte forces, pag ikaw, kaalyado ka na nagsalita ka, na medyo papabor yung linya mo sa mga Duterte, sasabihin nila na pro-Sara ka, DDS ka. Ang catch dito, hindi nila nasasagot yung tunay na issue. Yung Hindi, tunay yun na na nga issue eh. ng corruption. Yun na nga, Marlon, tignan mo ha. Ganun din yung pinagdaanan ko noong ako'y nagtestimonya kay CJ Corona. Pero hindi ako natinag eh. Di ba? Dito naman, for example, ano ba yung sinasabi ko na galit sila? Galit na galit sila nung napag-usapan yung salin. Ang sabi ko lang naman is, napaka-ipokrito naman ng House of Representatives na yung binubusisi yung salin, yung mismong salin ng mga congressmen, ayaw naman nilang ilabas, di ba? So, di ba? I mean, hypocrisy yan eh. Double standard yan. Accountability, ang ibig sabihin nun, one standard for all. Hindi pa pwedeng double standard. Pag double standard, hindi po yan accountability. Pero hindi ako kasama doon dahil yung salin ko, linabas ko na kaagad yan. Kung Toby, nabanggit niyo po yung SALN, no? Kini-question po kasi ng inyong colleague na si Representative Terry Ridon na yung SALN ni VP Sara, meron siyang abnormal movement pagdating sa increase ng kanyang wealth ba and assets, no? Amounting to, I believe it's 50 million only, no? Is that for you an abnormal movement ng wealth? Hindi. Before, I don't know whether it's abnormal or not. Ang sinasabi ko, okay, tinitingnan yung SALN ni VP Sara, hindi ba dapat silang lahat na nahandun, ilabas muna nila yung salin nila? True. Hindi ba? Kung ka nagque-question ng salin ng ibang tao, pare-pareho naman kami public officials, di lahat sila doon sa Justice Committee, kung gusto nilang questionin yung salin, ilabas muna nila yung salin nila. Di ba? O sasabihin na naman, DDS ako. May pa pagka-DDS doon sa sinasabi ko na dapat parehong standard sa lahat. Kaya kung ang tanong ko kung is may nakikita tayo at kami may bilang mga observers, meron po kami nakikita na mga medyo parang mga realignments diyan sa mababang kapulungan eh. Naglipatan na sa Partido Federal ng Pilipinas yung mga matataas na may ranggo sa mga komite, no? Yung NUP naman nagpalabas na ng statement, no, na naayos na daw yung kanilang gusot doon sa mga budgets nila with the intercession of Congressman Sandro Marcos. Nasaan ngayon ang isang Toby Tiangco sa isang Joke Frasco na ngayon ay naibalik bilang Deputy Speaker at si Albi Benitez bilang Deputy Speaker, nasaan na kayong tatlo na you were supposed to be the independent block of three doon sa mababang kapulungan? Ako, hindi naman ako nagtatanong sa ganun kasi wala naman po akong partido do. Independente po ako. Ang ginagamit ko lagi is yung local party. Wala akong national party so hindi ako involved sa mga galawang ganyan. Kung Toby, recently, naging controversial yung isiniwalat nila Congressman Tino, Congressman Egay Erice, patungkol doon sa tinatawag na quote-unquote Bersamin file. Bilang dating campaign manager po, nung nakalipas na midterm elections, talaga bang dumadaan yung bayad kay Adrian Bersamin? Hindi, ganito yun. No? I think, okay, ito naman, pag sinagot ko naman to, ang sasabihin naman ng DDS, Marcos ako. Di ba? Ang problema kasi doon sa punto na yon, Marlon, is ang kwento na yon ay sinabi supposedly ni Adrian Bersamin kay Leandro Leviste na sinabi ni Leandro Leviste kay Egay Erice at saka kay Tino, di ba? So parang ang hirap ko naman i-confirm noon, pang ilang pasa-pasa na nung kwento, di ba? It's, triple hearsay yon, di ba? Kung talagang yung magsasabi, then I will say sasabihin ko kung ano yung nalalaman ko doon. Pero sana naman, Marlon, wag naman yung pinagpasa-pasahan na yung kwento, tapos doon ako papasagutin sa bagay na yun. Kasi ang hirap ko naman sumagot sa isang bagay na triple hearsay. Okay, bilang dating campaign manager, yung pondo na nagagamit nyo, kanino direkta nanggagaling papunta sa'yo?
Okay, ganito yan. Ako'y nagre-request ng pondo and then kasi hindi ako, nung previous interview, sinabi ko na yan, hindi ako papayag na humawak ng pondo. So ang ginagawa ko lang doon is may budget, sinasabi ko lang na based on the budget, pwede nang i-release itong pondo na to. Yun lang ang ginagawa ko. Ayokong humawak ng fees, ayokong hinahawakan yung pondo kasi natandaan nyo, may mga akusasyon dyan na nawawalang pera pag eleksyon eh. Di ba? Ayokong madawit doon sa bagay na yon. So ako'y nag-submit ng budget and then doon sa budget na yon, sasabihin ko na ito talagang matutuloy ito hindi matutuloy. Kasi di ba pag nag-submit ka ng budget, for example, doon sa rallies, di ba? Binabati ko sa ako for cutting the rally short, di ba? Alangan magpabilisan ng pondo yung rally na hindi natuloy. So yun lang po yung role ko. Yun lang. Doon lang. Ayoko talagang humawak ng pondo dahil baka mapagbintangan po ako na kumupit doon sa pondo na yun. Kung Toby, you mentioned a while ago na one standard for all, di ba? Yes po, yes po. And you said sana, if yung one standard for all, kung i-apply lang yung same standard ng impeachment na paraan ng pagdinig nung kay President Marcos Jr., masasabi niyo po ba na if the same standards apply, dapat ba ini-impeach si VP Sara today or dapat po ba ini-impeach din si President Marcos today? Okay, if the same standards were held, dapat no, pero hindi naman ako makaboto at napagbotohan na yan, my humble opinion is dapat insufficient in substance din yung kay VP Sara. Kung same standards ang ginamit doon kay BBM. And in fact, doon po kay BBM ako'y bumoto na insufficient in substance yung impeachment na yun. So my humble opinion is that dapat insufficient in substance din itong kay VP Sara. And from there po sana mas natututukan ngayon ng Kongreso yung kung ano yung kinakaharap na problema natin ngayon. Yes. Buti Pam, doon na tayo pumunta, no? Alam mo, nag-file ako noong last day namin, nag-file ako ng 2 resolution yung final ko eh. Teka, hinahanap ko lang no, para mas ko sa inyo. Isang resolution na final ko is okay, House Resolution 894, a resolution respectfully appealing to the Committee on Justice to expedite the resolution of the impeachment case of Vice President Sara even during recess, no? So, paano naman ako magiging DDS kung pinapamadali ko nga yung investigasyon, di ba? Dahil, ang sabi ko dito, dapat tapusin na yan dahil dapat naming harapin yung mga issues na lalabas dahil dito sa krisis sa Middle East, tulad ng pagtaas ng crudo, pagtaas ng pagkain, gano'n, no? Tapos, sumagot naman yung kaibigan ko na si Congressman Ridon, sabi niya, hindi daw pwedeng madaliin. Kala ko ba ang dami nilang ebidensya, sapat na yung ebidensya nila. So, kung sapat na yung ebidensya nila, bakit naman hindi pwedeng madaliin? Okay. Pagkatapos noon, the next day, nag-file po ako ng tinatawag kong Fuel Crisis Relief Act of 2026. Ito ay isang batas para harapin yung ating fuel price hikes. No? So number 1, pinakamahalaga dito is that ang gobyerno is merong kapangyarihan na i-control ang presyo ng langis, pagkain, utilities tulad ng kuryente, tubig, internet, na unreasonable at unjustified ang increase. Alam natin, dapat may increase, pero pag unreasonable at unjustified, may kapangyarihan yung gobyerno na kontrolin yan. Number 2, binibigyan ng kapangyarihan ang national government at ang local government units na ikontrata na yung mga PUJ, yung mga TNVS, yung mga tricycle, para sila na ang papasan doon sa dagdag na gastos ng sektor na ito, tapos ibibigay ng libreng sakay. Kasi di ba nagkakaroon ng pagtatalo ngayon, humihingi ng fare increase yung mga transport groups, hindi naman pumapayag yung gobyerno. Pag nalugi yung mga yan o hindi kumikita, hindi napapasada. So ito, ang mangyayari, ang papasan ng problemang yon o ng dagdag is yung gobyerno. Tapos ibibigay na libreng sakay. And then,
Siyempre, pag tumaas ang presyo ng krudo, tumaas presyo ng pagkain, mahirapan na silang bayaran yung residential upa nila. So, bawal magtaas ng residential rate ng upa. Ngayon, sa micro, small, and medium enterprises, bawal din sa panahon nito na taasan ang commercial upa nila. Tapos, pwede magbigay ng emergency loan ng SSS and GSIS, tsaka may moratorium doon sa accrual ng mga loans sa gobyerno. So yan po yung aking mga panukala para matulungan yung ating mga kababayan. Sana magkaroon ng special session para harapin natin to. At isa pa, no? Ako yung nag-file ng joint resolution na tanggalin sana yung VAT doon sa lahat ng fuel products. Pero ang naaprubahan is yung pagtanggal ng excise tax. No? So papaliwanag ko lang bakit VAT yung aking pinanukala. Kasi yung VAT, gumagalaw siya eh. Pag 50 pesos ang presyo ng crudo, ang 12% of that is 6 pesos. Pag nag-100 ang presyo ng crudo, 12% becomes 12 pesos. So ibig sabihin, nakakadagdag siya doon sa dagdag na gastos ng mga residente. Yung excise tax, kahit anong presyo ng diesel, 6 pesos yung excise tax. So para sa akin, mas gusto ko sana na yung VAT. Kaya lang, ang pinanukala is yung excise tax. Pero nagulat naman ako, hindi mo na i-implement yung excise tax. Pero yun, hindi ko masasagot kasi hindi naman eksperto ako sa bagay na yun. Pero sana ma-implement na yun kasi tumataas talaga yung presyo ng fuel. Pangalawang reason bakit sa tingin ko VAT, kasi ang hirap ihirap ng implementation at monitoring doon sa excise tax. Di ba? Pag sinabing walang excise tax ngayon, kung sinabi nila yung in-import nilang, yung hawak nilang crudo ay binayaran nilang excise tax, sino magsasabing hindi kasama yon at ito, dito ang simula. Hindi katulad ng VAT, ang dali nun kasi pag bayad natin, wala lang VAT. So mamimenos tayo ng 12%. Pero wala eh. Yun yung naging ano. So supportado ko naman. So ano ako issue per issue eh. Hindi naman ako yung kakampi dito, kakampi doon. Ang advantage ko kasi wala akong political party. So I can decide independently on my own. Yun ang maganda po, ang dami mong mga magaganda panukala na binanggit. Halos pareho lang rin to yung Sagip Presyo Act na inihain din ni Caloocan Representative Egay Erice. Ang tanong ngayon, Kong, bakit yung mga kasamahan mo sa Kongreso, bakit yata mali ang direksyon? At bakit parang obsessed sila para diinan ng gusto ang Vice President Sara Duterte? Yun ang pinaka-controversial. Doon sila galit na galit. Nung sinabi ko, doon galit na galit yung mga hindi makatanggap kay Sara. Nung sinabi ko, sigurado ka, okay. Sinabi ko na may mga grupo na talagang, alam natin prinsipyo ang kanilang pinaglalaban. For example, Makabayan. Sina Shell Docno, sina Laila de Lima, sina Percy Serdanya, Akbayan, sina Ton Chitinio, sina Rene Co, sina Sara Elago. Okay. Kiko D, alam natin, meron silang prinsipyong pinaglalaban na salungat doon sa prinsipyo ni VP Sara Duterte. Pero sa likod nun, may mga nagtatago na instead na accountability ang gusto nila makatakas sa accountability. At sinabi ko noon, kaya galit na galit sila, na pag nanalo si VP Sara, siguradong papanagutin nila sila. Kung hindi sila mapapanagot sa administrasyon na to, sigurado kung mapapanagot sila ni VP Sara, di ba? Yung ba, hindi ba totoo yun? Kahit sino naman tanongin mong tao, kahit saan ako makipagkwentuhan, yun naman ang sinasabi. Kasi siguro hindi sila nakikipagkwentuhan sa mga iskinita, sa mga kanto. Ako pag nakipagkwentuhan, yun ang expression ng tao. Galit na galit sila doon. Parang iniisip nila na inimbento ko yun o yun ay sinabi ko para bumango si VP Sara. But that is reality. Di ba? Realidad yun eh. Okay. Kaya nga, pag pinagdugtong mo, ano ba yung dahilan bakit ayaw nilang matuloy yung ICAIC ng mga kasamahan ko sa House of Representatives? That is about accountability. Di ba? Idugtong mo lang yun. Di ba? Tsaka mali ba ako? Sino magsasabing mali ako? For very obvious reasons, papanagutin talaga sila nun.